nyo ang malamig na destinasyon, sa Sagada kayo dapat magbakasyon. Silipin po ang natatangi nitong ganda nang hindi nabubutas ang inyong bulsa. Sulit ang 10 oras na biyahe mula Maynila. Kung ganito kaganda ang view na sasalubong sa'yo, sino ang hindi mai-inlove sa angking ganda ng Sagada? Dito sa Sagada, marami tayong pwedeng puntahan, lalo na sa mga adventurous. Nandiyan si Sumaging Cave. Then of course, Bumodok Falls. Sa Bumodok Falls naman, tinuturing tong Mother Falls, isa sa pinakamalalaking falls dito sa Sagada. Pero bago tayo lumarga, inutom, nako, parang nakakagutom. Naku, siyempre hindi ako aalis sa isang lugar hanggat hindi ko natitikman yung kanilang mga traditional na pagkain or yung mga delicacies nila. Kaya, Auntie! Auntie! Ay, wow, what is this chicken? Ito yung tinatawag namin na inutom. Isa sa mga classic Sagada food ang inutom, ang manok na tinimplahan lang ng asin. Oops! Don't judge the chicken by its spices dahil kahit na asin lang ang pampalasa, Ito naman yung pan. Minagic nyo ata ito eh. Hindi, ma'am. Promise. ang sarap nito ay nagmumula sa tradisyonal na paraan ng pagluluto. Ito po yung proseso ng paggawa ng inutom. Opo. Kung ginugutom ho kayo, Inutom. inutom. Yes. So, Una, tunawin ang rock salt sa konting tubig. Itusok ang manok patayo sa paglulutuan. Saka paliguan ang manok ng tubig na may asin. naawak sa manok na to kung kailan patay dun siya minamasahe. Nung buhay hindi man lang nakatikim ng masahe eh. Pakihawak ko. Kilikili, kilikili. Parang nagpapaligo ng bata na. Okay. Ayan na. Pagka tinakluban na, Ito na po. Ilalagay na po yung pine needle. pwedeng kahoy. Ang galing na. Pwede nang itapon sana, pero nagkaroon po ng silbi dahil sa traditional nilang pagluluto. So kung walang bulibo po, ang option, pwede pong Twigs. kahoy. Twigs, yan. Ganito. Pagkatapos ikutan ng pine needles at piraso ng kahoy ang lata, paapuyan ito sa loob ng 25 minutes. Kinukulob ng lata ang init para maging tender at malambot ang pagkakaluto sa manok. Gusto ko nang kainin. I-ano nyo na ako. I-slice nyo na po ako. Kahit manipis lang. Oo. Sarap ah. Sa inyo kong leeg. Sirahin mo. Kasi pa Kain ka kuya, kung pansin mo. ano kayo, nainggit kayo eh. Guys, akalain mo ha. Asin lang to, very basic po ang pagluluto. Kailangan nyo nang tandaan kung paano yung paraan. Uncle, thank you! Yung lasa po niya hindi manamis-namis, pero yung manok manimis. Ibig sabihin masarap. Mabibili sa poblasyon ng Sagada ang isang buong manok na inutom sa halagang 550 pesos. Pagkatapos mawala ang gutom sa inutom, sabak na agad sa adventure na susubok sa katatagan ng tuhod. Ang trekking papunta sa natatagong kayamanan ng Sagada, ang Bumodok Waterfalls. Pero kahit manginig ang tuhod ng mga hindi sanay sa trekking, pantanggal pagod naman ang magagandang tanawin. May bonus pang wild berries na pwedeng kainin. Matapos ang isang oras na lakaran, mararating na ang Bumodok Falls. Ang
Ang Bumudok Falls po ay salita ng mga taga rito, northern part ng Sagada, na ang ibig pong sabihin ay yung malakas na pagbulwak po ng tubig. Ang Bumudok Falls po na ito ay may taas na 200 feet. At yan po ang isa sa ipinagmamalaki po ng Sagada. Mapatag araw man o tag-ulan, hindi raw humihina ang agos o nagkukulay putik ang tubig nito. Diretso sa bundok ang tubig nito, kaya garantisadong malinis at higit sa lahat, malamig! Pero para sa mga gustong mag-chill-chill lang, heto ang activity na pwedeng subukan. Ang paggawa ng famous Sagada cloth. Kilala ang Sagada cloth dahil sa masinsin at detalyadong pagkakahabi ng design sa tela. Dahil komplikado ang mga design, hindi raw pwedeng istorbihin ang mga gumagawa rito sa weaving center. Pero dahil sadyang makulit ako, Cute mo ba ako? Tingnan niyo nga po ako, manang. Tingnan niyo po. please tell your friends. Susubukan kong gumawa ng sarili kong tela. Dito magmula ito sa kaliwa ka atak. Hindi pa ako nagsisimula, parang nauubos na yung pasensya ko. Pagkasuot ko, hagis. Para bumuka, kasi kailangan mong i-shoot sa ilalim, kailangan apakan mo ng maigi yung kaliwa mo. Tama, sir? Naku, puro pa ilalim palang tira nito. Yun. And then, 1, 2. Okay guys, naintindihan ko na. Naintindihan ko na po. Kaya hindi sila dapat mag-distract. Kasi meron tong pattern, oh. Oo, kapag nagkamali ka, tatastasin mo siya, hindi siya pwedeng putulin mo yung sunod, tapos umpisahan mo ulit. So, back to kung saan siya nasira. Shucks. Kailangan ho ng isang balding papunta dito, ah. Pwede bang pagkain na lang ang segment ko muna? Mabibili sa halagang 400 pesos kada yata ang Sagada cloth. Made with love at effort ang tela na to. Kaya winner na pasalubong o personal souvenir. Bukod sa paghahabi, when in Sagada, dapat game kang mag-explore ng kuweba. Pagpasok pa lang, maririnig na ang tila excited na tsismisa ng mga paniki. Kailangan ng dobling ingat sa pag-akbang dahil sa madudulas na bato. May bahagi rin kung saan dapat magtanggal ng sapatos para mas madaling kumapit ang paa at makaiwas disgrasya. Dagdag excitement din ang pagrapel pababa para mapasok ang malaking chamber ng kuweba. Sulit na sulit ang pagod dahil kahit madilim, parang nasa ibang mundo ka dahil napaiikutan ka ng nagkikislapang mga bato at nakamamanghang rock formations. Pwede pang magtampisaw sa nagmistulang mini pool na ito. How's the experience? Oh, mine's very good. It's excellent. We've had excellent tour guides. Oh, and yeah. when you go down to the cave and you see the coffins, the hanging coffins, it's truly amazing. You're really going back in time. And then when you see the cave entrance, it's the abyss. Yes, yes. The past and the future all in one. It's actually more than we expected. And we've traveled all over the world, and this has to be one of the most wonderful things we've done. Napakasaya kasi bihirang makita yung mga ganitong tanawin sa ganitong experience. Although nakapagod, pero worth it naman. Rewarding yung lahat ng effort mo. Sa halagang 35 pesos na entrance, meron ka ng kakaibang souvenir na maitatabi sa iyong isipan. Kung ako ang dream girl ng marami, ito naman ang maituturing ko na dream location. Dahil bukod sa pinakyaw nito ang ganda ng kalikasan, halo-halo rin ang adventures na pwede ritong subukan. Mapachill man o pagod-paguran, mayamang kultura at masarap na putahe. Naku, nasa iyo na ang lahat, Sagada. Ay, sarap. Iba-iba yung klase ng mga travelers eh.
Meron yung mga gusto yung sumabak sila sa mga extreme activities. Meron naman yung mga chillax lang, di ba? Or meron mga travelers na gusto lang nila yung maki-immerse sa mga local. Nako, okay, kung all of the above, yun ang hanap mo, Sagada ang pupuntahan mo kasi lahat ng mga nabanggit ko nandito na. Pero ako, for the meantime, gusto ko muna parang chillax lang. May bonfire ako. Ito, malapit nang maluto. And of course, look at the view. So, I'm a chillax traveler for now.